Purihin ang Panginoong Diyos. Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Muli tayo ay nandito upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nasa serye ng pag-aaral patungkol sa susi ng kaharian ng langit, mga kapatid. Natalakay natin ang pagsisisi, natalakay natin ang bautismo. Ngayon naman, pag-uusapan natin, mga kapatid, ang isa pa sa mga susi ng kaharian ng langit. At ito nga, mga kapatid, ay ang pagtanggap ng Espiritu ng Panginoon. Sa 1 Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 5, sinasabi ng Bible, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Versikulo 4, sabi ng Biblia, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? At ang sabi ng versikulo 5, sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito, binibigyan ng punto ng ating Panginoon, mga kapatid, na ang tao ay dapat tumanggap ng Espiritu, makatanggap, mga kapatid, ng kaloob ng langit. Kung kamakailan na pag-usapan natin ang kahalagahan ng bautismo, ngayon naman, binibigyan din ng Panginoong Jesucristo ang pagtanggap sa Espiritu Santo. Ito daw ay kapanganakan sa langit, mga kapatid. At ito'y naranasan ng mga alagad. Gawa, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4. Ang sabi ng Bible, at nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis na kapoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Yung taong napupuspos ng Espiritu ay nagpapasimulang magsalita ng iba't ibang wika. At alam niyo po, mga kapatid, hindi lamang ang mga alagad ang nakaranas niyan, maging ang mga mananampalataya, praise the Lord, sa Samaria, sa aklat ng Gawa, Kapitulo 8, ang talata po'y 14, 15, patuloy, nang mabalitaan nga ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. At nang sila'y makalusong, ipinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nabautismuhan lamang sa Panginoong Jesus. Tingnan natin pagdating sa versikulo 17. Nang magkagayon, ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Sa Samaria, tumanggap ang mga mananampalataya doon ng Espiritu ng Diyos. At sila'y nangagsalita ng mga wika. Ganon din, mga kapatid, sa sambahayan ni Cornelio. Gawa, Kapitulo 10, versikulo 44, nang si Apostol Pedro ay pumaroon kay Cornelio. Ang sabi ng Biblia, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakakikinig ng salita. At nang sila sa pagtutuli na nagsisampalataya, ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagkat
ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Paano nila nalaman na ang mga hintil ay tumanggap ng Espiritu? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa 46, sapagkat nangarinig nilang nagagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro. Sa sambahayan ni Cornelio, yaong mga taong nakakikinig ng salita, mga kapatid, tumanggap ng Espiritu, nagsalita ng mga wika. Kahit ang mga alagad ni Juan Bautista, sila po, mga kapatid, ay nangabautisman sa bautismo ni Juan sa pagsisisi. At pinangaralan sila ni Apostol Pablo. At pagdakay, nung sila'y maipanalangin, tumanggap sila ng Espiritu Santo. Mababasa natin yan, Gawa 19. Umpisahan ko na sa versikulo 4 hanggang 6. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila sa pangalan ni Jesus. Now, ano ang sinabi ng sunod na bersikulo? Ang sabi ng Biblia, at nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kaniyang kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nangagsipagsalita ng mga wika at nangagsipанghula. See, ito'y patunay lamang ng Espiritu Santo ay kailangan tanggapin ng sino mang taong sumasampalataya sa Diyos. Ito'y susi, mga kapatid, upang tayo'y makarating sa langit. Tandaan po natin, itong mga susing ito, dapat masangkapan tayo, makita natin, matanggap natin, upang tayo po'y maging dapat sa Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Praise the Lord. Maaari po kayong magtanong, mga kapatid, sapagkat walang tanong na di walang sagot sa Biblia, pagkat ang salita niya ay katotohanan.